Ang 2026 ay taon ng Fire Horse, isang malakas, puno ng sigla at dynamism na taon ayon sa Chinese zodiac. Ang kabayong apoy ay sumisimbolo ng lakas, tiwala at mabilis na pag-usad. Sa kulturang Pilipino, maraming pamilya ang naniniwala sa swerteng dala ng halaman, hindi lang para pagandahin ang bahay, kundi para mag-akit ng positibong enerhiya, yaman, kalusugan at kapayapaan sa bagong taon. Sa tradisyong Feng Shui, ang mga halaman ay nakikita bilang mga tagapagdala ng qi o magandang enerhiya pag inalagaan at inilagay sa tamang direksyon sa bahay o opisina. Ang mga halaman na ito ay hindi lamang maganda sa paningin, meron ding simbolikong kahulugan na nakakabit sa swerte at progreso ng buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 swerteng halaman para sa 2026 na pwedeng idagdag sa iyong tahanan upang umani ng biyaya sa darating na taon. Mula sa tahanan hanggang negosyo, mula sa kalusugan hanggang pag-ibig at yaman. Hinango ang listahang ito mula sa mga Feng Shui expert at pag-aaral sa mga halaman na tradisyonal na konektado sa good fortune at magandang aura. Unang halaman, Money Tree o Pachira aquatica. Isa sa pinaka-iconic at pinaka-pinagkakatiwalaang swerteng halaman sa Feng Shui at modernong home design ay ang Money Tree o Pachira aquatica. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ang braided trunk nito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng 5 elemento: kahoy, tubig, apoy, lupa at metal na mahalaga upang makamit ang balanse at kasaganahan sa buhay. Ang malalago at makikinang na berdeng dahon nito ay iniuugnay sa patuloy na paglago ng pera, oportunidad at personal na pag-unlad. Bukod sa Feng Shui beliefs, may proven research na nagpapakita na ang pagkakaroon ng indoor plants tulad ng Pachira aquatica ay nakakabawas ng stress, nagpapabuti ng focus at nagdudulot ng mas positibong mood. Ayon sa mga pag-aaral sa environmental psychology, ang mas maaliwalas at luntihang kapaligiran ay nakakatulong sa mas malinaw na pag-iisip at mas mahusay na pagdedesisyon, mga salik na mahalaga sa tagumpay sa trabaho at negosyo. Sa maraming Filipino households, inilalagay ang money tree malapit sa entrance o sa wealth corner ng sala bilang simbolo ng bukas na pintuan para sa biyaya. Madali rin itong alagaan, katamtamang dilig lamang at maliwanag ngulit hindi direktang sikat ng araw. Higit sa swerte, ang money tree ay nagdidigay ng natural na ganda, kapayapaan at positibong enerhiya sa tahanan. Pangalawang halaman, jade plant o Crassula ovata. Ang jade plant ay kilala sa buong mundo bilang simbolo ng kayamanan, paglago at mahabang buhay. Ngulit lampas sa pamahiin, sinusuportahan din ito ng makabagong pananaliksik. Sa Feng Shui, ang makakapal at bilugang dahon nito ay kahawig ng mga barya, kaya iniuugnay ito sa financial stability at tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa Pilipinas, madalas itong makita sa mga tindahan at pahadan dahil pinaniniwala ang nagdadala ng balanse at swerte, lalo na kapag inilagay malapit sa entrance o sa tinatawag na wealth corner. Ayon sa mga pag-aaral sa indoor plants, ang mga halamang tulad ng jade plant ay nakakatulong sa pagbawas ng stress, pagpapabuti ng mood at paglikha ng mas maaliwalas na kapaligiran sa loob ng bahay. Bilang isang succulent, ito ay napaka-resilient at nangangailangan lamang ng kaunting tubig, isang practical na benepisyo para sa mga abalang Pilipino. May mga pag-aaral din na nagpakita na ang presensya ng halaman sa loob ng bahay ay maaaring magpababa ng anxiety at magpalakas ng mental well-being. Higit pa sa simbolikong swerte, ang jade plant ay paalala ng disiplina, pagtitiyaga at pangmatagalang paglago, mga katangiang mahalaga sa kalusugan, relasyon at kabuhayan. Isang simpleng halaman, ngulit may malalim na mensahe ng pag-asa at masaganang kinabukasan para sa 2026. Pangatlong halaman, Lucky Bamboo o Dracena sanderiana. Isa sa pinaka-iconic at pinaka-pinaniwala ang lucky plant sa buong Asya, kasama na ang Pilipinas, ay ang Lucky Bamboo. Bagamat hindi ito tunay na bamboo, kinikilala ito sa Feng Shui bilang simbolo ng swerte, balanse at kakayahang umangkop sa pagbabago. Mahalaga rin ang bilang ng stalks, 3 para sa kaligayahan,
5 para sa kalusugan at yaman, at 8 para sa pag-unlad at kasaganaan. Mga layuning swak na swak para sa masigla at goal-driven na taon tulad ng 2026. Sa maraming pamilyang Pilipino, karaniwan itong inilalagay sa may pintuan o sala upang salubungin ang araw ng positibong enerhiya. Ngunit bukod sa paniniwala, may proven research na nagpapakita na ang pagkakaroon ng indoor plants ay nakababawas ng stress, nagpapabuti ng mood at tumutulong sa mas malinaw na pag-iisip. Ayon sa mga pag-aaral sa environmental psychology, ang mga halaman sa loob ng bahay ay nakakapagbaba ng anxiety at nakadadagdag ng pakiramdam ng well-being, lalo na sa mga abalang tao at senior citizens. Madali ring alagaan ang Lucky Bamboo. Malinis na tubig at indirect sunlight lamang ang kailangan. Sa simbolismo ng Fire Horse Year, ang bamboo ay kumakatawan sa tibay, resilience at tuloy-tuloy na paglago. Paalala na sa tamang balanse ng lakas at katahimikan, mas nagiging matagumpay ang bawat bagong simula. Pang-apat na halaman, Golden Pothos o Money Plant, Epipremnum aureum. Ang Golden Pothos, kilala rin sa Pilipinas bilang money plant, ay isa sa mga pinakapopular at madaling alagang halaman na paniniwalaang nagdadala ng swerte at prosperity. Ang kanyang mga vibrant at wining vines ay kumakatawan sa paglago at daloy ng positibong enerhiya sa paligid ng tahanan o opisina. Ayon sa Feng Shui, kapag inilagay sa tamang lugar, lalo na sa work desk o business area, ang Golden Pothos ay maaaring makatulong sa pag-abot ng financial goals at mas magandang career luck. Dahil sa pagiging low maintenance nito, ito ay perfect para sa mga Filipino na mahilig sa greenery pero may busy schedule. Isa pang magandang aspeto ng pothos ay ang kakayahan nitong mag-purify ng hangin, kaya hindi lang swerte ang hatid nito, kundi mas malinis at healthier indoor environment. Sa darating na Year of Fire Horse, ang Golden Pothos ay simbolo ng masiglang paglago at magandang kapalaran. Bagay na swak sa mga planong buhayin ang mga dream projects at bagong ventures sa 2026. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang halaman, citrus trees o halaman ng kalamansi o orange. Ang mga citrus trees tulad ng kalamansi, lemon at orange ay hindi lamang kaaya-ayang tingnan at sagana sa bunga, may malinaw din silang benepisyo ayon sa pananaliksik. Ayon sa mga pag-aaral, ang natural na amoy ng citrus ay nakakatulong magpababa ng stress hormones at magpataas ng alertness at positibong mood. Ang maliwanag na kulay ng mga bungang ito ay may psychological effect na inuugnay sa sigla, optimismo at motibasyon, mahahalagang katangian para sa isang taon na puno ng hamon at bagong oportunidad tulad ng 2026. Sa kulturang Pilipino, ang kalamansi ay hindi mawawala sa kusina, mula sa sausawan hanggang sa inumin na mayaman sa vitamin C na napatunayang mahalaga sa immune system at pangkalahatang kalusugan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang regular na pag-aalaga ng halaman, lalo na ang fruit-bearing plants, ay nakakatulong sa mental well-being, nagpapababa ng anxiety at nagbibigay ng pakiramdam ng layunin, lalo na sa matatanda. Ang citrus trees ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw, tamang pagdidilig at kaunting pag-aalaga, ngulit kabalit nito ay sariwang bunga, mas malusog na kapaligiran at mas positibong enerhiya sa tahanan. Sa madaling salita, ang pagtatanim ng citrus ay praktikal na hakbang para sa kalusugan, kaligayahan at mas masiglang pamumuhay ng buong pamilya. Pang-anim na halaman, orchid o orchidias. Hindi mawawala sa listahan ang eleganteng orchid o orchidias, isang halaman na makagal ng itinuturing na simbolo ng refinement, longevity at inner grace. Sa mga tradisyon ng Feng Shui, ang orchid ay iniuugnay sa harmonya ng pamilya, emosyonal na balanse at paglago ng positibong relasyon.
Higit pa rito, may mga modernong pag-aaral sa environmental psychology na nagpapakita na ang pagkakaroon ng namumulaklak na halaman sa loob ng bahay ay nakakabawas ng stress, nagpapataas ng focus at nagpapabuti ng overall mood, mga salik na mahalaga sa pangmatagalang kalusugan at produktibidad. Ayon sa ilang flower at wellness guides na konektado sa energy symbolism, ang orchid ay sumasagisag ng enduring prosperity at tiwala sa sarili, lalo na kapag inilalagay sa maliwanag at maaliwalas na espasyo. Sa kulturang Filipino, popular ang orkidyas bilang palamuti sa sala o bedroom hindi lamang dahil sa kakaibang ganda nito, kundi dahil sa mensaheng kabutihang loob, disiplina at tahimik na lakas. Mainam din itong regalo sa housewarming o business opening dahil sumasagisag ito ng bagong simula at inspirasyon. Ang orchid ay hindi lang pandekorasyon, ito'y nagbibigay ng sense of peace, creativity at emotional stability, isang mahalagang pundasyon para sa isang taong puno ng pag-asa, malinaw na layunin at pangmatagalang tagumpay. Pang-pitong halaman, snake plant o sansevieria. Ang snake plant, na kilala rin bilang mother-in-law stang, ay hindi lamang pampaganda ng tahanan, kundi isang halamong may napatunayang benepisyo sa kalusugan at kapaligiran. Ayon sa mga pag-aaral gaya ng NASA Clean Air Study, ang snake plant ay may kakayahang sumipsip ng mga nakakalasong kemikal sa loob ng bahay tulad ng formaldehyde at benzene, mga pollutant na karaniwang nagmumula sa pintura, muebles at cleaning products. Bukod pa rito, kakaiba ang halamang ito dahil naglalabas ito ng oxygen sa gabi, kaya mainam ilagay sa kwarto o work area para sa mas maayos na paghinga at mas mahimbing na tulog. Sa Feng Shui, ang matitibay at patindig na dahon ng snake plant ay sumisimbolo ng proteksyon, lakas at tuloy-tuloy na pag-unlad. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang pinipiling mag-alaga nito, lalo na sa mga lungsod bilang panangga sa negatibong enerhiya at stress. Sa pagpasok ng 2026 Year of the Fire Horse, ang snake plant ay kumakatawan sa resilience at determinasyon, mga katangiang mahalaga sa pagharap sa bagong oportunidad at hamon. Sa kabuuan, ang pagpapalaki ng snake plant ay hindi lang pamahiin o dekorasyon. Ito ay isang praktikal at siyentipikong hakbang patungo sa mas malinis na hangin, mas malinaw na isip at mas positibong pananaw sa buhay. Pang-8 halaman, Peace Lily. Ang peace lily ay hindi lamang hinahangaan dahil sa kanyang eleganteng puting bulaklak, kundi pati na rin sa mga napatunayang benepisyo nito sa kalusugan at kapaligiran. Ayon sa mga pag-aaral tulad ng NASA Clean Air Study, ang peace lily ay may kakayahang tumulong sa pagbawas ng ilang indoor air pollutants na maaaring makatulong sa mas maayos na paghinga at mas preskong hangin sa loob ng bahay. Sa Feng Shui, ito ay simbolo ng kapayaan, harmony, at emotional balance at sinasabing nakakatulong sa pag-neutralize ng negative energy habang pinapalakas ang positive chi, lalo na kung ilalagay sa living room, meditation area o tahimik na sulok ng tahanan. Para sa mga Pilipino na humaharap sa stress ng modernong pamumuhay, ang peace lily ay paalala ng kahalagahan ng pahinga at mental clarity, lalo na sa isang taong puno ng galaw at pagbabago tulad ng 2026. Madali rin itong alagaan, kailangan lamang ng sapat na tubig at indirect sunlight, ngunit kapalit nito ay isang halaman na sumisimbolo ng pag-asa, bagong simula at emotional na katatagan. Dahil sa gentle at calming presence nito, ang peace lily ay perpektong regalo para sa mga bagong homeowner, negosyante o sino mang naghahanap ng kapayapaan ng isip at positibong direksyon sa buhay. Pang-9 na halaman, Philippine Native Halaman, Bayabas at Sampaguita. Bagamat hindi laging binabanggit sa tradisyonal na Feng Shui, maraming Pinoy native na halaman ang may malalim na kahulugan at suportado ng pananaliksik pagdating sa kalusugan, kapayapaan ng isip at positibong enerhiya sa tahanan. Kabilang dito ang bayabas at sampaguita. Ang bayabas ay matagal nang kinikilala sa scientific studies dahil sa mataas nitong antioxidant, antibacterial at anti-inflammatory properties. Ayon sa pananaliksik, ang dahon ng bayabas ay nakatutulong sa sugat healing, digestion at immune support, mga benepisyong nagbibigay ng pakiramdam ng proteksyon at kagalingan sa loob ng bahay. Sa kulturang Pilipino, ito'y simbolo rin ng pag-aaruga at kalusugan ng pamilya.
Samantala, ang sampagita bilang pambansang bulaklak ng Pilipinas ay hindi lamang simbolo ng purity, loyalty at pagmamahal. Ipinapakita rin ng modern research na ang natural na bango ng mga bulaklak ay may calming effect sa nervous system, nakakababas ng stress at anxiety. Ang pag-aalaga ng mga katutubong halamang ito ay nagdudulot ng emotional well-being, mas malinaw na isipan at mas maayos na samahan sa pamilya. Sa pagpasok ng 2026, ang bayabas at sampagita ay nagsisilbing paalala ng ating pinagmulan ng kahalagahan ng harmony sa kalikasan at ng lakas na nagmumula sa simpleng pamumuhay na konektado sa kultura at agam. Pang-sampung halaman, peach blossom. Sa archetype ng Feng Shui, ang peach blossom ay hindi literal na puno ng peach sa Pilipinas, kundi isang makapangyarihang simbolo ng pag-akit ng pag-ibig, pagkakaibigan at positibong social energy. Karaniwang inuog na ito sa peach-colored o pink na mga bulaklak, mga kulay na ayon sa ilang pag-aral sa color psychology ay nakakapagpababa ng stress at nagpapalakas ng pakiramdam ng warmth, openness at emotional connection. Sa Year of the Fire Horse, na kilala sa mabilis na pagbabago, tapon at bagong simula, ang peach blossom energy ay nagsisilbing balanse, tumutulong upang ang mga bagong oportunidad ay humantong sa mas maayos at makahulugang relasyon. Ang paglalagay ng peach blossom stems o dekorasyong may pink tones sa southwest area ng bahay, ang tinatawag na love corner, ay sinasabing nagpapalakas ng romantic vibes at harmonious relationships. Kahinusuportahan ng research sa environmental psychology na ang maayos at aesthetically pleasing na espasyo ay nagpapabuti ng mood at social interactions. Sa kulturang Filipino, likas na ginagamit ang bulaklak at kulay pink sa mga selebrasyon tulad ng Pasko, Bagong Taon at mahahalagang milestones, kaya madaling isama ang peach blossom energy sa ating tahanan. Higit pa sa pag-ibig, ang simbolismo ng peach ay sumasagisag sa renewal, charisma at joyful encounters at bagong koneksyon sa darating na taon. Pangwakas na kaisipan. Sa paglapit ng 2026 Year of the Fire Horse, maraming Filipino ang naghahanap ng paraan para magdala ng positibong pagbabago, swerte at balanseng enerhiya sa kanilang buhay at tahanan. Ang bawat halaman na nabanggit ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay simbolo ng pag-asa, pag-unlad at magandang vibrasyon na maaaring iangat ang kapalaran, kaayusan at kaligayahan ng pamilya. Ang Feng Shui at mga cultural beliefs tungkol sa lucky plants ay isang paraan para magbigay ng inspirasyon at direksyon sa paghubog ng mas magandang buhay. Ngunit mahalaga pa rin na tandaan na ang tunay na swerte ay dumarating sa pamamagitan ng sipag, determinasyon at positibong pananaw sa buhay. Ang pag-aalaga ng halaman ay isang magandang ritual ng pag-aalaga, hindi lamang sa kalikasan kundi pati sa sarili. Ito ay nagmumungkahi ng growth, resilience at pagmamahal sa paligid. Huwag kalimutang alagaan ang mga ito ng buong puso dahil kapag malusog at vibrant ang halaman, ayon sa Feng Shui, mas malakas ang positibong enerhiyang dumadaloy sa iyong tahanan. Sa pagtatapos ng video na ito, sanayin natin ang ating mga sarili na maging bukas sa mga blessings na darating at gamitin ang mga halaman na ito bilang simbolo ng pag-asa at masaganang taon sa 2026. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.